ang ating puso. Pero sa sitwasyon ng letter sender nating si Johanna, kahit malaki ang katawan niya ay hindi ito naging hadlang para maging masaya ang kanyang buhay. Ngunit kaakibat ng pagkakaroon niya ng mabigat na timbang ay pahirapan naman sa kanya ang makahanap ng taong iibigin. Ano kaya mga bagay na gagawin ni Johanna para makamit ang inaasam niyang pag-ibig? Ito ang sabay-sabay nating pakinggan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, walang perpektong katawan. Ang meron lamang tayo ay magandang katawan na merong iba't ibang hugis at anyo. Sabi nga sa 1 Peter 3 verse 3, your beauty should not come from outward adornment. At yun ang isang bagay na pinanghahawakan ko simula noon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johanna, 33 years old at nagtatrabaho bilang government employee sa lalawigan ng Quezon. Kapag nakikita ako ng mga tao noon ay isang katangian ng unang mapapansin nila mula sa akin. Walang iba kundi ang pagkakaroon ko ng malaking katawan. Mataba po ako noon at isa itong katotohanan na hindi ko pwedeng itago. Bata pa lamang kasi ako ay malakas na po talaga akong kumain. Tinuruan kasi ako ng mga magulang ko na huwag mag-aksaya ng pagkain. Nasanay na ako na lahat ng nasa plato ko, maliban sa butot tinik, ay kailangan kong ubusin. Ni isang butil ng kanin ay wala kayong makikita sa plato ko magmula noon hanggang ngayon. Ako ang pinakamalaki sa aming apat na magkakapatid. Kahit na ako ang bunso ay ako tuloy ang napagkakamalang panganay ng mga hindi nakakakilala sa amin. Dahil bata pa lamang ay mataba na ako, nasanay na ako sa pangbubuli sa akin ng mga tao. Lagi akong tinutokso dahil sa timbang ko. Laging ako ang ginagawang katatawanan dahil sa laki ng katawan ko. Nung una ay nasasaktan ako sa mga biroang tulad noon. Nakakainsulto kasi siyang pakinggan, Papa Dudut. Pero nung nagdalaga na at nagmature na ang pag-iisip ko sa halip na ikahiya ang timbang ko, ay mas naging proud pa ako rito, Papa Dudut. Hoy! Ayan ay pamangkin ko! Johanna! Hello po, Uncle Emilio. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap ah. May dinalaw pa po kong kaibigan eh. Alam mo namang reunion ng pamilya natin ngayon. Tapos ibang tao pa inuna mo. Ngayon na nga lang tayo makakapag-banding tapos late kapag dumating. Pasensya na po, mas nauna yung plano namin ng kaibigan ko eh. Pero hayaan nyo na po, ang mahalaga, nandito naman na ako, di ba? Oo nga naman. Ang mahalaga kompleto na tayo. Kumusta na po kayo? Parang napaaga yata ang inuman nyo ah. Lasing na naman kayo? Hindi pa ako lasing. Talagang inuman agad ang inunan nyo ah. Alam mo naman na hinding-hindi mawawala ang inuman sa mga ganitong salo-salo. Mas maaga, mas masaya. Kung sa bagay, lagi namang may inuman kapag ikaw ang kasama namin eh. Ay, oo nga po pala. Totoo ba yung nabalitaan ko na mangungupahan na raw kayo malapit dito? Oo, may nahanap akong bagong trabaho dito lang din. Kailangan kong mangupahan kasi mahirap din naman kung magpabalik-balik ako sa amin. Imbis na gumastos sa pamasahe, punin ko na lang. Dapat dito na lang po kayo sa bahay. Sayang din yung renta ninyo. Yun nga rin ang sabi ng tatay mo sa akin. Pero syempre, ayoko rin namang makipagsiksikan dito sa bahay nyo. Malaki naman tong bahay ah. Hindi po problema kahit dito na muna kayo magstay. Sa laki ng katawan mong yan, kakasya pa ba ako dito sa bahay nyo? Si Uncle naman, kararating ko lang pinabalahura na agad ako.
Hindi, totoo nga. Mas lumaki katawan mo ngayon kumpara nung huli tayo nagkita. Siyempre po, last year pa nung huling kita natin. Marami nang nagbago sa katawan ko. Ano? Mas nadagdagan yung taba mo. Mas masarap kumain eh. Ano magagawa ko? Dito lang mo yung pinsan mo. Ang sexy-sexy. Sino po? Si Roxanne? Oo, yung panganay ko. Di ba magkasing edad lang kayo? Opo, mas matanda lang siya ng 7 buwan kesa sa akin. Yung pinsan mong yun, sobrang banidosa. Kaya tuloy ang daming nagkakandara pa sa kanya. Kumusta na pala siya? Nandito ba siya ngayon? Wala, nandun siya sa nobyo niya sa Bulacan. Doon na siya nakatira ngayon eh. Ah, ganun ba? May boyfriend na pala siya? Oo, meron na. Matagal na. Ikaw ba? May boyfriend ka na rin ba? Wala pa po eh. Ang choosy ng mga lalaki ngayon, dahil pa mga babae. Ang harap kasi ng mga lalaki, yung sexy. Wala magkakagusto sa'yo kung ganyang mas mataba ka pa sa baboy. Uncle, puso ang ginagamit sa pagmamahal, hindi mata. Hindi kailangang sexy ang babae para mahalin. Ay sus, sino bang niloko mo? Lahat ng tao gusto sa sexy. Siguro may magkakagusto pa rin naman sa'yo kapag wala na silang pagpipilian. Hello? Grabe makatawa ha. Tawang-tawa, Uncle. Biro lang naman. Huwag kang masasaktan sa mga pinagsasabi ko ha. May katotohanan din naman yung mga sinasabi ko eh. Opo, sanay na po ako sa mga ganyang banat. Basta ako, proud ako sa katawan ko ngayon. Ang mahalaga, araw-araw akong busog. Kung sa bagay, katawan mo naman yan. Wala na akong magagawa kung gusto mo talaga maging mataba. Ayan, ganyan dapat. My body, my choice. Kayo nga paubos ng buhok nyo pero hindi ko naman pinapansin. Natural lang yan. Tumatanda na tayo eh. O kaya dapat hinay-hinay na rin kayo dyan sa pag-inom nyo. Nasaan na pala si na mama? Nasa loob, kumakain. O sige po, maiwan ko na kayo. Papasok na rin ako sa loob. O siya, sige. Kumain ka na rin dun at baka malipasan ka pa ng gutom. Mabawasan pa yung mga bilbil mo. Kayo rin po, enjoy sa pag-inom. Pakamusta na lang din sa atay nyo, ha? Hindi na uubra sa akin kahit ano pa ang itawag nila sa katawan ko. Sa katunayan ay na-enjoy ko pa nga ang pagiging mataba ko dahil marami ang napapalingon sa akin sa tuwing nakikita ako ng tao. Pakiramdam ko ay para kong artista na pinagtitinginan ng mga tao. Sa halip na mahiya ay niyakap ko ang tingin na yon na siyang nag-boost palalo ng confidence ko. Katawan ko ang naging patunay kung gaano ako ka-successful sa buhay noon. Ibig lang sabihin ng pagiging mataba ko ay hindi ako napapabayaan mula pagkabata. Nakakakain ako ng mga bagay na gusto kong kainin. Anytime ay pwede kong lutuin ang mga pagkain na maisip kong kainin. Sa katunayan, punong-puno nga ang ref namin ng iba't ibang ingredients. Pwede kong magluto ng pasta anumang oras. Pwede ako mag-bake ng cake kung gugustuhin ko. Ako ang gumagawa ng sarili kong kape. Kapag nag-crave ako ng leche flan ay pwede akong gumawa ng sarili ko kahit sa kalagitnaan pa ito ng gabi. Pero sa kabila ng pagtanggap ko sa sarili kong katawan, ay hindi pa rin talaga maiiwasan ang diskriminasyon sa mga katulad kong matataba. Aaminin ko, Papa Dudut, na maraming struggle ang pinagdadaanan ng mga taong malalaki ang katawan na katulad ko. Una na rito ay ang transportasyon. Hirap na hirap akong mag-book ng motorcycle taxi dahil minsan kinakancel nila ang booking ko kapag nakikita nilang malaki ang katawan ko. Takot din sila na baka masyado akong mabigat para sa motor nila. Minsan ay hirap silang mag-drive dahil may kabigatan ako. Mahirap din makipagsiksikan sa mga public transportation dahil nga sa sobrang lapad ko. At yon ang lagi kong nakukwento sa kaibigan kong si Remy. Oh my gosh, magko-concert sila rito. Ha? Ano yun? Wala. Yung favorite K-pop group ko. May concert pala dito sa Pinas next month. Shucks! Max out na yata yung credit card ko. Paano ako makakabili ng ticket niyan? Ang laki ng problema ah. First time lang kasi nilang mag-concert dito. Kailangan kong makakuha ng ticket para makita ko sila in person. Crush na crush ko kaya yung leader nila.
Ayan, diyan ka magaling eh. Sa mga Koreanong singputi ng singkamas. Hayaan mo na ako. Dito nga lang ako sumasaya eh. Mabalik tayo sa kinukwento mo kanina. So ano nga nangyari dun sa reunion nyo? Ayun nga. Ang highlight na naman ng buong ganap, yung katabaan ko syempre. Bidang-bida na naman ang ate mo. Kesyo mas tumaba raw ako ngayon kaysa nung huling kita nila sa akin. Kaya raw ako nananatiling single kasi natatakot daw yung mga lalaki sa sobrang laki ng katawan ko. Grabe naman yung mga kamag-anak mong yan. Ganun talaga kapag matatanda. Medyo naiwan yung kaisipan nila sa panahon nila. Di nila alam yung mga matataba ngayon, mas pogi pa ang jowa nila kaysa sa mga sexy dyan. Ang tanong, meron ka ba nun? Wala pa akong jowa, pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din yan. Aminin mo, apektado ka no sa mga pinagsasasabi nila. At bakit naman ako magpapaapekto? Kasi may point naman sila. Isa ka rin eh. Medyo may pagka-boomer din yung pag-iisip mo eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, totoo naman na wala ka pang jowa hanggang ngayon. Hindi ko naman kailangan ng jowa ngayon. Masaya ako kahit wala akong boyfriend. Or wala lang talagang choice kasi wala naman nagpaparamdam sa'yo. Grabe ka ha? Kaibigan mo talaga kita? Oo naman, at gusto ko na maging masaya ka rin. Masaya ako, FYI. Hindi magiging lalaki ang source of happiness ko at never mangyayari yon. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pa nagugustuhan. Pero alam mo, maganda rin naman na patunayan mo sa mga bashers mo na kahit mataba ka, kayang-kaya mong makahanap ng lalaking magmamahal sa'yo. Ay, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Magkakajowa ako kung kailan nakatakda akong magkajowa. Hindi ko ipipilit ang wala pa. Okay, sabi mo eh. Hindi ko kinakahiya ang pagiging mataba ko. Alam mo, yung pagiging sexy ng isang tao, hindi naman nakabase sa pangangatawan natin eh. Nakabase yan sa kung gaano ka-confident ang isang tao. At ako, confident ako sa mga taba ko. Di good for you. Yun naman din ang maganda sa'yo eh. Keber kung pagtawanan ka ng iba, ang mahalaga masaya ka. Tama. Pero ang nakakainis lang, bakit kailangan pagtawanan ng taong matataba? Bakit yung mga payat hindi naman ginaganon? Double standards eh. Kapag kaming matataba, kailangan bayaran yung ekstrang upuan kasi masyado kaming malaki. Pero yung mga payat ba, kalahati lang ba yung bayad kasi maliit lang yung space na nagagamit nila sa pagkukommute? Hindi naman, di ba? Aba malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo dyan hindi naman ako nagpauso niyan? Ayun nga ang punto ko. Ang lala ng discrimination sa mga matataba, pare-pareho lang din naman tayong tao. O akala ko ba hindi ka apektado? Hindi nga ako apektado. Naaawa lang ako sa ibang katulad ko na nabubuli dahil sa pagiging mataba nila. Hindi talaga natin maiiwasan yan kasi maraming tao ang walang modo at puro kasamaan ang pinapairal. Ay, sana mawala na yung ganong klaseng diskriminasyon sa mga susunod na henerasyon. Umaasa ako sa mga kabataan na pagdating ng panahon, hindi na issue sa kanila yung matabaman o payat ang isang tao. Sana nga. Papadudot, hindi na ako apektado sa bawat katatawanang ginagawa nila sa timbang ko. Wala na akong pakialam kahit na anuman ang sabihin nila tungkol sa akin dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa akin. Masaya na ako sa mga bagay na meron ako noon. May struggle man ng konti pero nalalampasan ko naman ito araw-araw. Ang mahalaga ay buwan-buwan akong sumasahod at nasosuportahan ko ang pamilya ko dahil isa akong matinong tao. Nababayaran ko ang bills ko on time at nagagawa ko pang mag-ipon ng pera. Wala akong bisyo. Kapag nagkayayaan ay nakikipag-inuman ako minsan pero hindi ko ginagawang personality ang pag-inom. Hindi rin ako mahilig sa sugal. Hindi ako mahilig sa online shopping. Ang kinakaadikan ko lang noon ay ang pagbili ng merch ng paborito kong K-pop group at nagpupunta ako sa mga concerts nila. Kung tutuusin ay napakasimple lang ng buhay ko. Buong hapon akong nagtatrabaho sa malamig na opisina at pagka-uwi ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na kinakasaya ko. After work kasi ay nagkakaroon pa ako ng time para gawin ang mga hobbies ko katulad na lamang ng panonood, pagbabasa at pagluluto. Minsan kapag weekends ay lumalabas din ako kasama ang mga kaibigan ko.
Itinitreat ko rin sa labas ang pamilya ko. Masaya na ako noon dahil tinatamasa ko ang buhay na ninanais ko. Wala kang mahahanap na stress sa buhay ko dahil payapa na ito. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang pananaw kong yon dahil sa isang tao. Hindi ko po kasi inaasahan na bigla na lamang titibok ang puso ko sa isang lalaking bigla na lamang dumating sa aking buhay. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ko noong makilala ko si Dennis. Una kaming nagkita sa isang gathering noong nagkaroon ng despedida party ang isa sa mga katrabaho ko dahil magmamigrate na sila noon sa Canada. Inimbitahan niya ang iba't ibang circle of friends niya at doon ko mismo unang nasulyapan si Dennis. Ang first impression ko sa kanya noong una na makita ko siya ay sobrang cute niya, Papa Dudut. Malinis siyang tingnan at kahit nasa malayo ay parang napakabango niya. Boy next door ang datingan niya. Maganda ang tindig at kalkulado ang bawat galaw nito. Sa buong party tahimik lamang siya. Man of few words, ika nga. Kung hindi mo siya lalapitan para kausapin ay hindi ka rin niya kakausapin. Medyo mahihain man siya sa simula pero kapag nakilala ka na niya ay unti-unti rin siyang mag-o-open sa'yo. Dahil likas na sa ugali ko ang maging life of the party ay hindi nakaligtas sa akin si Dennis. Kinausap at in-entertain ko siya buong gabi at nakita ko magaan din naman pala siyang kasama. Hindi ko siya hinayaang ma-out of place. Lagi ko siyang isinasama sa usapan, sa katuwaan at sa tingin ko ay nagustuhan naman niya ang naging gesture kong yon. Pagkatapos ng party ay nagkayaan pa kaming lumabas kasamang ilang kaibigan para ituloy ang pagsasaya. Nagpunta kami sa isang bar para mag-chill at doon ay mas nakilala pa namin ni Dennis ang isa't isa. Hindi nga. Naging model ka rin? Matagal na yon. 16 o 17 years old lang yata ako nun. Saan naman? Anong klaseng modeling yung ginawa mo? Ano? Rumampa ka ba? Print? TV commercial? Commercial model. Isang beses lang yon tapos hindi na nasundan. Ah, so nakita ka sa TV? Oo, nakita. Pero saglit lang, mga 10 seconds lang siguro. Uy, anong commercial naman yun? Soft drink commercial siya, pero baka hindi mo na naaalala yung pangalan. Hindi pumutok yung brand hindi sumikat. Tumigil na rin yata sila sa production kasi di ko na nakikita yung soft drink brand na yun sa mga store. O tapos, paano ka naman napunta sa advertising? Pakiramdam ko doon na talaga ako papunta eh. Communications kasi tinapos ko tapos may ad agency na nakakita dun sa ginawa kong commercial. Nag-offer sila sa akin ng trabaho. Tumagal ako sa kanila ng 4 years bago ko naisipang mag-freelance. Hanggang ngayon, freelance ka pa rin? Hindi na. May sarili na kaming agency ngayon kasama yung mga kaibigan ko. Naisip namin bumuo ng sarili naming company kasi why not, di ba? Oo, okay. Ang galing naman, may sarili ka na palang kumpanya. Maliit na company lang naman yon pero kahit papano may suki na kaming clients. Ikaw naman, bakit mo napili magtrabaho sa gobyerno? Parang biglaan din siya actually. After graduation, naisip kong mag-take ng civil service exam. Tapos since may backer naman ako, yung tita ko kasi nagtatrabaho sa City Hall. Naipasok niya ako. So since then, sa government ka na talaga? Oo, gano'n na nga. Hanggang ngayon sa City Hall pa rin ako nagtatrabaho. Balita ko, masusungit government employees. Totoo ba yun? Uy, hindi naman lahat. May mga stricto talaga. Pero karaniwan, yung mga thunders na yun. Ako, personally, mabait ako sa mga tao. After all, silang nagpapasahod sa amin. Ano nang plano mo ngayon? I mean, nakikita mo ba yung sarili mo na tumanda na lang as a government employee or may ibang goal ka pa na gustong gawin? Sa ngayon, wala na. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Stable na yung buhay ko eh. Kaya ba't pa ako maghahanap ng iba kung okay naman na ako sa trabaho ko? Sabagay, may point ka naman. Eh ikaw ba? May iba ka pa bang gustong gawin? Parang gusto kong mag-aral ng law. Law? Bakit naman law? Parang alayo naman yata dun sa inaral mo at sa profession mo ngayon. Ewan ko nga, hindi ko maintindihan eh. Recently, bigla na lang ako nagkaroon ng interest sa batas.
Kasalanan to ng mga crime series at courtroom drama na pinapanood ko ngayon eh. Uy, i-push mo yan. Why not, diba? Tsaka mukhang bata ka pa naman eh. May trabaho ka naman, kaya kayang-kaya mong i-pursue kung ano man ang gusto mong gawin. Wishful thinking lang naman yon. Feeling ko hindi rin ako makakapag-commit doon. Masyadong madugo ang lo eh. Oras at panahon ng kalaban. Pero bakit hindi mo itry? At least wala kang pagsisisihan kung sakali. Tingnan natin. Depende kung kaya ko na bang iasa sa mga kasama ko yung ad agency namin. Kapag naramdaman kong pwede na, baka ituloy ko yung plano kong maglo. Good luck. Matanong ko pala, ilang taong ka na? 27. O talaga? Magkaedad lang pala tayo. Talaga? 27 ka rin? Oo, Gemini ako, June 1. Ako naman Capricorn. Pasko ko pinanganak eh. Wow, magka-birthday pala kayo ni Jesus ha. Kaya siguro pinagpala ka. Ang saya siguro ng birthday mo, no? Kasabay mo mag-celebrate lahat ng tao. Kaya nga eh. Parang kailangan ko na yatang umuwi. Medyo gabi na. May lakad pa ako bukas. Teka, anong oras na ba? 11 na. Ano, maiwan ko na kayo ha. Mauna na ako umuwi. Ah, okay. Sige. Halika, magpaalam ka na muna sa mga kasama natin. Papadudod si Dennis yung tipo ng tao na hindi masyadong masalita pero kapag nakausap mo na siya ay mapagtatanto mong kakaunti man. Ang lumalabas sa bibig niya ay malaman ang bawat sinasabi niya. Halatang matalino siyang binata. Reserve siyang tao, marunong siyang makinig sa mga taong kinakausap niya at aware siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Siya yung kapag nagsasalita ay pinag-iisipan niya talaga ang bawat salitang binibigkas niya. Yun ang isang katangian nito na hinangaan ko papadudot sa kanya ng sobra. Plus points pa na sobrang ganda ng kanyang mukha, sobrang kinis at ang liit ng pores niya kaya glossy ang dating ng mukha niya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang isang simpleng tulad ko ay mabilis na nagkagusto sa kanya. Matapos ang pagkikita namin yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataong makipagkaibigan kay Dennis. Kinuha ko ang socials niya at tinuloy namin ang getting to know stage naming dalawa. Approachable namang tao si Dennis, papadudot. Kaya kahit sobrang kulit ko sa chat ay nag-reply pa rin siya. Hindi ko siya tinatantanan dahil sobrang attached na ako sa kanya. Kahit na maikling panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Simula noon tuwing lumalabas kami ng mga kaibigan ko ay lagi ko siyang inaaya. Kapag hindi siya busy ay sumasama naman siya sa amin at ang nakakatuwa may pagkakataon din noon na siya rin ang nag-i-invite sa akin na lumabas kasama naman ang sarili niyang circle of friends, papadudot. Medyo marupok man ang datingan ko noon ay hindi ko na talaga napigilan ng puso kong ibigin si Dennis. At alam yon ng kaibigan kong si Remy. Remy, may tanong ako. Oh, ano yun? Anong masasabi mo tungkol kay Dennis? Dennis Trillo? Hindi, si Dennis! Sino nga? Sinong Dennis ba yun? Yung nakasama nating lumabas pagkatapos ng despedida ni Catherine? Ah, yung cute na matangkad. Oo, yun nga. Ano namang meron sa kanya? Curious lang ako kung anong impression mo sa kanya. Ano namang sasabihin ko tungkol sa kanya hindi naman kami close? Gusto ko lang malaman kung ano ba yung na-feel mo nung nagkita kayo. Bad vibes ba? May good aura ba siya? Ano? Wala naman. Ano siya? Pogi. Mukhang mayaman. Mahiyain nga lang. Hindi nga ata kami nagkausap nung nagkasama tayo eh. Parang medyo suplado siya. Hindi gaanong approachable kasi may sarili siyang bubble. Di naman siya suplado. Masaya nga siyang kausap eh. Pero tama ka, medyo may pagkamahiyain nga siya. Bakit mo naman siya natanong? Ano bang meron? Type mo ba siya? Magkausap kami ngayon sa chat. Ay talaga? At ano naman pinag-uusapan niyo sa chat? Wala naman. Anything under the sun. Hangang-hanga nga ako sa talino ng lalaking yun eh. Ang dami niyang alam sa buhay. Type mo no? To be fair, cute naman talaga siya. Kaya hindi naman siguro maiiwasan na magkagusto ko sa kanya.
Ay sis, kaya naman pala biglang-bigla nagtatanong. Tsaka kahit wag mo nang rasunan yung pagkagusto mo kay Dennis kasi totoo naman na pogi talaga yung tao. Pero ang tanong, wala bang jowa yan? Baka mamaya naglalandian kayo dyan tapos may girlfriend na pala siya. Hindi naman kami naglalandian, nag-uusap lang kami as friends. As friends daw. Doon din lang naman punta nun eh. Hindi, wala talaga. Alam mo, hindi magsasayang ang isang lalaki ng oras sa babaeng hindi naman niya gusto. May mga tinatawag namang platonic friendship eh. As in walang mali siya, friends lang talaga. So sinasabi mo, gusto mong hanggang platonic lang kayong dalawa ni Dennis? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Ayoko lang namang mag-ilusyon. Baka mamaya kapag inisip ko yun, umasa tong puso ko. Tapos ano, ako rin ang masasaktan sa huli? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, kapag kinakausap ka, may ibig sabihin na yun. Ang lalaki, madali lang maburyo yan kaya hindi magsasayang yan ng oras. At saka hindi naman kayo as in friends talaga eh. Kailan lang naman kayo nagkakilala? So sa tingin mo, meron din siyang something sa akin? Ayoko naman siyang pangunahan pero ang basihan lang naman ng mga sinasabi ko sa'yo ay yung experience ko. Parang bubuyog ang mga lalaki na lalapit sa bulaklak na gusto nila. Kung sa bagay, may punto nga yung sinasabi mo. Marami siyang ginagawa para sa akin na parang higit pa sa kaibigan na eh. Talaga? Tulad ng ano? Basta, hindi ko ma-explain eh. Napaka-sweet niya, napaka-caring, tapos kahit hindi siya pamilyar sa topic na pinag-uusapan namin, willing siyang makinig at matuto. Alam mo yun? Tuwing nag-uusap kami, ramdam ko yung interes niya eh, na makilala pa ako. Yan yung sinasabi ko. Interesado sa iyo yung tao. So ano nang gagawin ko ngayon? Aamin na ba ako? Wag! Wag mong gagawin yun. Dapat chill ka lang, wag mong ipahalata. Kapag ikaw ang umamin, baka mabigla siya. Matakot tapos bigla kang layuan. Mas maganda yung slow burn. Anong slow burn? Slow burn! Yun yung tinatawag na slowly but surely. Parang nagluluto ka ng karne na naka-medium heat. Matagal ang proseso pero at least alam mong naluluto siya ng maayos. Kapag minadali mo kasi, masusunog na yung labas tapos hilaw pa yung loob. Ganon din sa pakikipagrelasyon, wag dapat minamadali. So hahayaan ko na lang muna? Ganon nga. Hayaan mong dumating na lang yung araw na sure na talaga yung feelings nyo sa isa't isa. Tsaka doon na kayo magkakaaminan. Okay, sige. Tama ka. Low-key na lang muna ako ngayon. Tama yan! Gentleman na tao si Dennis. Sobrang affectionate na mga gestures niya sa akin. At kahit sino mang tao ay talagang bibigyan ng mali siyang bawat ginagawa nito. Lalo na po sa akin na may pagka-assuming at marupok. May time nga noon na nagpadala pa siya ng bulaklak noong Valentine's Day. First time ko lang makatanggap ng ganong klase ng regalo sa Valentine's kasi never naman akong nagka-boyfriend. Tuwing lumalabas kami noon, lagi siyang nagtatanong sa akin kung nakauwi ba ako ng safe. May oras din noon na out of the blue ay bigla na lamang siyang nangumusta. Minsan kapag kinakailangan ko ng makakausap ay lagi siyang nagbibigay ng oras para sa akin. Siya ang tagapayo ko sa mga desisyon na hindi ko magawa dahil napaka-insightful niyang tao. Siya na ang naging comfort ko kapag sobrang down na down ako sa buhay. Mas sa kanya na nga ako lumalapit noon kesa kay Remy Papadudut. Hindi ko alam kung dahil bias lang ako sa kanya. Pero kumpara kasi kay Remy ay mas naiintindihan ako ni Dennis. Tandang-tanda ko pa. Bawat stories ko noon sa Facebook ay laging nag-heart react si Dennis. Kilig na kilig ako noon kaya inaaraw-araw ko ang paglagay ng story sa Facebook ko na ginawa ko ng diary. May mga kwentuhan din kami noon tungkol sa buhay-buhay na inaabot pa kami ng madaling araw. Dahil sa mga bagay na yon ay mas lalong nahulog ang loob ko kay Dennis. Ilang buwan na nagpatuloy ang magandang ugnayan namin ni Dennis.
Sa pagtagal ng panahon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa sa puntong sobrang komportable na naming dalawa at kayang-kaya na naming mag-share ng sekreto sa bawat isa. May mga pagkakataon noon na nagpapasaring na ako kay Dennis tungkol sa mga nararamdaman ko sa kanya. Kaso hindi ko alam kung napipick up ba niya ito. At nagkukunwari lang siyang walang alam o manhid lang talaga siya at hindi niya pansin ang pagkakagusto ko sa kanya. Nasa punto na kami noon na binibiro ko na siya na gusto ko siyang jowain at minsan ay nakikiride naman si Dennis sa mga biro kong yon. Pero kapag napupunta na sa seryosohan ng usapan ay bigla siyang umuurong. Ganon pa man ay wala pa rin nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Nandun pa rin ang concern niya sa akin na para bang may something talaga. Kaya naman ang ginawa ko ay sinunod ko na lamang ang advice sa akin ng mga kaibigan ko noon na umamin na kay Dennis para hindi na ako mapagod sa pagtatanong at pag-a-assume. Ako na mismo ang nag-first move sa kanya, Papa Dudut. Inaya ko si Dennis na lumabas isang araw nang dalawa lamang kami. Doon ay inamin ko na sa kanya kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Uy, salamat pala na pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo kahit biglaan ha. Oo naman. Sakto nga tong aya mo kasi matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay. Talaga? Bakit naman? Busy kasi kami ngayon sa bago naming client. Opening na nila 2 months from now kaya nagpaplano na kami kung paano namin ipopromote yung business nila. Anong klaseng business ba yun? Bagong aesthetic clinic tapos nasabay pa yung isang event naman ng dati naming client. Kaya medyo ngarag. Oh, ang busy nyo pala. Mas maganda na yun kesa walang client, di ba? Oo nga naman. At least nagbo-boom yung company nyo. Di bali ng pagod basta may pumapasok na pera. Pero ang hirap siguro ng trabaho nyo, no? Kasi utak yung kailangan gamitin para makapag-promote eh. Kailangan talaga ng creativity sa trabaho namin pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung data analysis. Kailangan mo mag-research para mahanap mo kung ano yung pulso ng demographic na gusto mong kunin. Grabe, napaka-technical naman. Ang hirap sumunod. Sorry, lumalabas na naman yung pagiging know-it-all ko. Hindi ka know-it-all. Okay lang yun. Yun nga ang nagustuhan ko sa'yo eh. Napaka-knowledgeable mo sa mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam kung paano nagkakasya lahat ng impormasyong nalalaman mo dyan sa utak mo eh. Pero sabihin mo lang kung nabobore ka na sa usapan natin. Minsan kasi yung ugali kong to, kinaiinisan ng mga kaibigan ko eh. Bakit naman? May pagkakataon daw kasi na lumalabas yung bida-bida na personality ko. Uy, hindi ah. Alam mo, mas malakas talaga ang appeal ng mga lalaking matalino. Para sa akin, mas nakaka-turn on yung may laman ng utak kesa sa papogi lang. Salamat. Eh ikaw, saan ka naman na-attract pagdating sa mga babae? Ako? Gusto ko yung self-aware. Yung marunong makiramdam, marunong makisimpatya. Ayoko sa masyadong padalos-dalos. Ang gusto ko sa tao yung nag-iisip muna bago gumawa ng desisyon. Okay. So may nahanap ka na bang babaeng self-aware? Actually, marami naman akong kakilalang ganun. Hindi, I mean, di ba nga attracted ka sa mga ganong klaseng babae? May nakilala ka na ba na ganon na, ewan ko, gusto mong ligawan or what? Wala pa naman. Sa ngayon, hindi pa naman kasi ako naghahanap. Katulad nga ng sinabi ko, busy pa ako. Eh sa akin, hindi ka ba attracted? To be honest, nakakahawa yung pagiging masiyahin mo. Ang lakas ng confidence mo eh. Ikaw na siguro yung tanging babae na nakilala ko na hindi marunong makaramdam ng anxiety. Para sa akin na medyo introvert, ang laking bagay nun na magkaroon ng kaibigang outgoing. Kaibigan? Oo, ikaw. Ikaw lang yung kaibigan ko na hindi nauubusan na mapag-uusapan. Hanggang kaibigan lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? May gusto ko sa'yo, Dennis. Ang totoo niyan, napapansin ko na talaga noon pa na iba yung pakikitungo mo sa akin. Ayoko lang pangunahan ka kasi baka mali lang ako ng akala. Sana nga, mali na lang ako ng inakala.
Bakit naman? Kasi Johanna, hindi pareho yung nararamdaman natin. Wala akong pagtingin sa'yo. Nakikita kita bilang kaibigan lang. Isang mabuting kaibigan. Sorry talaga pero wala akong nararamdamang anumang romantic feelings para sa'yo eh. Ah, ganun ba? I'm sorry. Ay, hindi, hindi. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sinubukan ko lang naman eh. At least ngayon, wala akong pagsisisihan. 'Di ba? Change topic na nga tayo. Masakit ma-reject, Papa Dudut. Pero tinanggap ko yon na parang MVP sa harapan ni Dennis. Hindi ko ipinakita na nasaktan ako. Hindi ko pinaramdam sa kanya na kailangan niyang maawa sa akin dahil lang hindi niya ako gusto. Tinapos ko ang date namin ng mabigat ang dibdib. Nung nakauwi ako ay saka na lamang lumabas sa mga emosyong kinikimkim ko. Masyado ko nag-expect sa isang bagay na imposible pa lang mangyari. Bigla akong naawa sa sarili ko dahil para kong tanga. Na umasang magkakaroon din ng pagtingin sa akin si Dennis. Masyado kong niromanticize ang mga naging interaction naming dalawa sa puntong napaniwala ko ang sarili ko na baka nga may lihim na pagtingin din sa akin si Dennis. Yun pala lahat ng gestures niya ay bilang kaibigan lamang. Hiyang-hiya ako sa ginawa kong yon para tuloy napaka-desperada kong tao dahil ako pa mismo ang umamin sa lalaking minamahal ko. Mabuti na lamang at kahit ipinahiya ko ang sarili ko, sa harap ni Dennis ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Nagpatuloy pa rin ang interaction namin na parang walang nangyari. Thankful ako doon na hindi na muling inungkat pa ni Dennis ang ginawa kong confession sa kanya. Papadudot, gusto ko mang magalit kay Dennis ay hindi ko magawang magalit sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na hindi niya ako nagustuhan pabalik. Mabuti nga yun na maaga niya ako nireject nang sa ganon ay hindi na ako patuloy na umaasa at nag-iilusyon pa sa kanya. Kung pagkakaibigan lang ang gusto mula sa akin ni Dennis ay yun muna ang ibibigay ko sa kanya. Pero ganun pa man ay hindi pa rin ako nawala ng pag-aasa na balang araw ay mapapaibig ko rin si Dennis. Sabi sa'yo eh, hindi na darating si Dennis. Nag-promise kasi siya na pupunta siya ngayon sa birthday ko. Ano ba kasing sabi niya? Hindi na ba siya nag-reply sa'yo? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga niya nasin yung message ko kanina nung tinanong ko kung tuloy pa ba siya. Baka naman busy lang talaga. Nabanggit nga niya na may tatapusin muna siya sa work. Saka siya didiretso dito pagkatapos. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nairaos mo yung birthday mo. Tsaka girl, birthday mo ngayon. Dapat masaya ka, hindi malungkot. Hindi kaya iniiwasan niya ako? Dahil na-awkward na siya simula nung umamin ako sa kanya? Pwede rin, pero sabi mo nga, nag-uusap pa rin naman kayo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari. Baka busy lang talaga yung tao kaya hindi siya nakarating. Siguro nga. Bakit ba hinahayaan mong sirain ng isang tao yung araw mo? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin na magugustuhan ka pabalik ni Dennis? Hindi. Malinaw na sa akin yung sinabi ni Dennis na nakikita niya lang ako as a friend. Malabong magkagusto siya sa akin. Yun naman pala eh. So bakit siya pa rin ang inaalala mo ngayon? Si Ella nga na kaibigan din natin. Hindi rin nakarating pero hindi ka naman dismayado sa kanya. Eh syempre, iba si Ella. Kasi si Dennis mahal mo. Ay, naku Johanna, sinasabi ko sa'yo, bumitaw ka na hanggat maaga pa. Kaya ka nga ni-reject agad eh, para makapag-move on ka na kaagad. Alam niyo! Uncle Emilio naman. Akala ko ba natutulog kayo dyan sa sofa? Umidlip lang ako saglit para mawala yung taba ng alak. Babalik din ako sa inuman mamaya. Maaga akong nalasing eh. Narinig ko pala yung usapan nyo nitong si Remy. Medyo malakas boses nyo eh. Sisingit lang ako, pwede ba? May gusto sana ako sabihin. Sige po, ano yun? Mabuti pa nga po na kayo na magbigay ng advice dito kay Johanna para matauhan siya. Umamin ka sa lalaking hindi ka gusto, tama ba? Opo.
Tapos inimbitahan mo siya ngayong birthday mo pero hindi siya sumipot. Opo, ganun na nga po. Alam mo kung bakit hindi siya sumipot? Bakit po? Kasi ayaw niya sa'yo. Alam ko po. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ni Remy eh. Pero alam mo ba kung bakit ayaw niya sa'yo? Kung bakit hindi ka niya magawang gustuhin? Bakit po? Kasi ang laki mong tao. Walang magkakagusto sa babaeng mas malaki pa ang katawan kesa sa lalaki. Grabe naman po kayo kay Johanna. Abay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag niyo sanang masamain itong sinasabi ko. Hindi naman po ganun kababaw si Dennis para ibase sa panlabas na katangian yung pagmamahal niya. Kung ako sa'yo, magpapayat ka, magpasexy ka. Pagandahin mo yung katawan mo para magustuhan ka ng taong gusto mo. Tignan mo, kapag nakita kang sexy nung Dennis na yon, magkakandara pa siya sa'yo. Basta para sa akin, kalimutan mo na si Dennis. Makakahanap ka rin ng lalaki magkakagusto sa'yo kesyo mataba ka man o hindi. Ang akin lang naman, mas madali ka makakahanap ng boyfriend kapag maganda ang pangangatawan mo. Tignan mo na lang yung anak ko. Ang tagal na nila ng boyfriend niya. Uncle, Remy, maraming salamat sa mga payo ninyo. Pero matanda na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko sa sarili ko. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman hahayaang masaktan tong sarili ko eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Salamat po sa advice nyo. Bumalik na po kayo dun sa inuman nyo. 2 case ng beer yung binili ko sa inyo. Sayang kung hindi nyo mauubos yun. O siya, sige. Maiwan ko na kayong dalawa. Sige po, pakalasing kayo! For the first time ay nasaktan ako sa mga narinig ko mula kay Uncle Emilio. May kurot ang mga sinabi nito dahil napagtanto ko na baka totoo nga ang kaya hindi nagkagusto sa akin si Dennis ay dahil sa itsura ko. Mataba ako kaya hindi niya ako nakikita bilang girlfriend material. Kung sabagay, taong gym si Dennis. Halata naman ito sa pagkakaroon niya ng magandang pangangatawan. Kung si Dennis ay puro abs at muscles ang nilalaman ang kanyang katawan. Ako naman ay puno ng bilbil hindi lang sa tiyan kundi maging sa mga braso ko, binti, leeg at pati na yata sa pisngi ko ay may bilbil na rin. Papadudot sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng panliliit. Napakalaki kong tao pero nanliit ang damdamin ko nung na-realize kong ang katabaan ko ang maaaring rason kung bakit walang taong nagkakagusto sa akin pagdating sa pag-ibig. Nung araw ding yon ay bigla ako nagkaroon ng impulse decision. Naghanap ako ng gym na malapit sa amin at nagpa-member ako doon. Nag-request din ako ng isang coach na pwedeng tumutok sa akin sa plano kong pagpapapayat. Gusto ko nang alisin ang mga taba sa katawan ko noon dahil naisip ko na kung sexy na babae man ang hanap ni Dennis ay yon ang ibibigay ko sa kanya. Ganon kalala ang kagustuhan kong mahalin ako pabalik ni Dennis. At gagawin ko ang lahat para lang mapaibig ko siya, Papa Dudut. Sa loob ng 1.5 taon ay ginawa ko ang lahat para mabawasan ang timbang ko. Si Dennis ang naging motivation ko para alisin ang mga taba sa katawan ko. Nagpupunta ako noon sa gym 6 times a week. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, ay agad akong dumidiretso sa gym at doon ay nagbababad ako ng 1 oras kasama ang coach ko na naging katuwang ko sa pag-workout. Kasabay ng araw-araw na pagpapapawi sa gym ay pinalitan ko rin ang meal plan ko. Umiwas ako sa mga pagkaing mataas sa sugar content. Hindi na rin ako kumakain ng mga mamantikang pagkain. Tinanggal ko rin ang carbs sa diet ko at mas nag-focus ako sa pag-reduce ng fats sa katawan ko. Kasabay na mga panahong yon, ay naisipan kong wag na munang magpakita kay Dennis. Gusto ko siyang i-surprise, gusto ko na kapag nagkita ulit kami ay nag-glow up na ako. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin noon pero puro sa chat lang kami nakakapag-usap, Papa Dudut. Hindi naglaon. Ang pagpupursige ko sa gym ay nagkaroon din ng resulta. Unti-unti ay nabawasan ang mga taba ko sa katawan. Para kong lobo noon na nawala ng hangin at numipis.
dahil sa mabilis na pagkawala ng body fats ko ay naging lawlaw noon ang balat ko kaya kinailangan ko pang magpo-opera para maalis ang excess skin na naiwan sa katawan ko. Simula noong pumayat ako, lahat ng gastos ay ginawa ko para makuha ang body goal ko. At matapos ang mahabang panahon, kung kailan handa na ang buong katawan ko, ay muli akong nakipagkita kay Dennis nung nagkaroon ng salo-salo sa kasal ng kaibigan namin. Dennis! Hello! Johanna? Ako nga. Di mo ako namukhaan, no? Oo, hindi nga. Sabi ko, familiar yung mukha mo tapos na-realize ko, ikaw pala yan. Wow! Ang laki ng ipinagbago mo ha. Ano, maganda ba? Maganda ka naman kahit noon pa eh. Pero wow talaga. Kaya pala hindi ka masyado nagpaparamdam ha. Naging busy ka pala. Nag-focus muna ako sa sarili ko. Naisip ko na maganda rin naman palang mag-set ng bagong goal para sa sarili. Tulad nga ng sabi mo noon, di ba? Kaya ayun, naging goal kong magpapayat. Congrats! Anong klaseng pagpapapayat naman ang ginawa mo? Nag-diet ka? Nag-gym ka ba? Pareho. Nag-diet ako, gym, tapos malalang cardio. Kailan ka nagsimula? Mahigit 1 taon na rin. Talaga? Ang bilis naman pala ng improvement mo. Ang galing. Motivated ako eh. Ano naman naging motivation mo? Teka sandali, bakit mo pala naisipang magpapayat? Marami akong dahilan. Una, dahil sa discrimination ng mga tao sa matataba. Hindi naman sa hindi ako proud sa katawan ko noon, pero aminin natin, nadidiscriminate talaga ang mga matataba dahil sa katawan nila. Pangalawa, gusto kong maiba naman. Lumaki akong malaki ang katawan eh. Gusto ko namang maranasan ngayon kung paano ang buhay ng isang taong may magandang pangangatawan. Panghuli, dahil sa'yo. Sa akin? Bakit naman isa ako sa mga dahilan mo? Kasi naisip ko na kaya baka hindi mo ako nagustuhan dahil mataba ako. Johanna, hindi yun ang rason. Eh ano? Ano yung rason mo bakit ayaw mo sa akin? Hindi lang talaga tayo compatible. Masaya kang kasama at gusto kitang maging kaibigan. Pero hanggang dun lang talaga yun eh. Hanggang dun lang talaga tayo pwede. Bilang magkaibigan. Kahit ganito na itsura ko? Kahit sexy na ako, ayaw mo pa rin sa akin? Hindi naman kasi ako nakabase sa itsura ng isang tao eh. Kapag nagustuhan ka ng isang tao dahil sa itsura mo, hindi pagmamahal ang tawag dun. Attraction yun. Ang pag-ibig, hindi parang namimili ka lang ng gulay sa palengke. Nabubuo yun sa pamamagitan ng samahan, ng koneksyon, ng pag-aalaga. Nabubuo yun sa pamamagitan ng emosyon. At hindi lang nang dahil sa nakikita ng mga mata mo. Mas nakabase yun sa nararamdaman ng puso mo. So wala pa rin talaga? Wala pa rin akong pag-asa sa'yo? Sorry talaga, Joanna. Ang totoo niyan, may nakilala na akong babae na nililigawan ko ngayon. Nung naging busy ka sa pagbabago mo sa buhay mo, may nakilala akong babae na nagustuhan ko. Grabe. Ang sakit palang ma-reject ng 2 beses, no? Joanna, bago ka magmahal ng isang tao, siguraduhin mo munang mahal mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan magbago para paibigin ang isang tao. Kusang nangyayari ang pagmamahal. Hindi yun pinipilit. Hindi rin yun pinaplano. Yun ang maganda sa pag-ibig eh. Hindi mo alam kung kailan yun darating. Tama ka. Tama yung lahat ng sinabi mo. Sorry, hindi ko na ipagpipilitan yung sarili ko sa'yo. Maganda ka, pero mas maganda ang kalooban mo. Kaya huwag ka sanang mapanghinaan ng loob dahil lang hindi kita nagustuhan pabalik. Alam ko namang hindi ka mahihirapang maghanap ng taong magmamahal sa'yo eh. Kasi lovable ka naman talaga. Salamat. O paano yan? Maiwan na kita. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Papadudot masakit pala ang masampal ng katotohanan. Kahit anong gawin kong pagpapaganda, payat man ako o mataba ay hindi talaga ako gusto ni Dennis at yon ang totoo. Ang sakit lang sa puso na matapos ang pagod at hirap
na ginawa ko para baguhin ang itsura ko ay nauwi lang pala ang lahat sa wala. Ang malala ay habang nasa kalagitnaan ako ng transformation ko ay may iba na palang tinitibok ang puso ni Dennis. Masyado akong nagpaniwala sa posibilidad na kapag gumanda na ang figure ko ay magkakagusto na sa akin si Dennis. Yun ang pinanghawakan ko para paasahin ang puso ko sa isang bagay na hindi rin pala mangyayari. Doon ko lang napagtanto na hindi talaga ako gusto ni Dennis at nahirapan akong tanggapin ang katotohanan yon. Ang ginawa ko para makalimutan siya ay mas lalo akong nagbabad sa gym. Inaraw-araw ko ang pagpunta doon at ang frustrations na nararamdaman ko ay ibinuhos ko sa pagbubuhat ng bakal. Maganda na ang pangangatawan ko noon pero mas ginusto ko pang mas pumayat pa. Pakiramdam ko noon ay hindi pa sapat ang katawan ko para sa iba kaya na-addict na ako sa pagpapapayat. Lumipas ang mga taon, nakalimutan ko rin naman si Dennis. Pero kalakip nito ay hindi ko namamalayan na noong mga panahong yun ay unti-unti na pala ako nagkakaroon ng body dysmorphic disorder o ang hindi ko pagtanggap sa sarili kong katawan. Kahit gaano pa ka-healthy at kaganda ang katawan ko, ay lagi ko pa rin itong nakikitaan ng mali. Tuwing tumitingin ako sa salamin ay hindi pa rin ako satisfied at proud sa resulta ng paghihirap ko. Dumating noon sa puntong takot na akong kumain ng marami dahil baka tumaba ulit ako. Pagkatapos akong kumain noon ay pilit kong inilalabas ang laman ng tiyan ko para hindi ito maging taba. Napansin ni Remy ang problema ko. Lalo na nung nagsimula na akong mangayayat, papadudot. Oh, Johanna, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Bigla ka na lang nawala pagkatapos nating kumain. Galing akong CR. Huwag mo sabihing isinuka mo na naman yung kinain mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano pang ginagawa mo sa katawan mo? Pinapatay mo ba sarili mo? Di ko mapigilan eh. Kusa na lang talagang lumalabas para bang inuutusan ako ng isip ko na hindi ako pwedeng kumain ng marami. Eh hindi mo nga naubos yung pagkain mo kanina. Yung kanin mo hindi mo nga nagalaw, madami na yun para sa'yo. Tignan mo nga yung sarili mo, pwede ka nang ilipad ng hangin sa sobrang payat mo. Eh hindi ba yun naman ang gusto ng mga tao? Mas pinapabura nila yung mga taong payat, mas maraming nagkakagusto sa mga mas sexy. Mas maraming privilege na nakukuha ang mga taong maganda ang katawan. Pero sumobra na yung kapayatan mo. Oo, maraming pumuri sa'yo nung nabawasan ang timbang mo. Pero masyado na yatang napunta sa utak mo yung mga papuri na yon sa puntong takot ka nang tumaba. Ano ngayon ang kinalabasan nun? Pilit mong pinapapayat yung katawan mo kahit sobrang payat mo na. Tingnan mo, pati pag-iisip mo nadadamay na rin. Ayoko lang na bumalik ako sa dati. Malayo ka na sa dati, Johanna. Wala nang taba yung katawan mo, buto na lang talaga yung natira. Hayaan mo na nga ako. Anong hayaan? Bilang kaibigan, hindi kita kayang panoorin na pinapatay mo yung sarili mo. Dahil sa ginagawa mo, wala nang nutrisyong nakukuha yung katawan mo. Hindi healthy ang ginagawa mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto ko lang i-maintain yung katawan ko. Hindi. May rason kung ba't ka nagkakaganyan. Dahil ba to kay Dennis? Anong kinalaman ni Dennis dito? Matagal na yung sa amin. Simula nung nireject ka ni Dennis, pinarusahan mo na yung sarili mo. Masyado ka na naging obsessed sa pagpapapayat. Walang kinalaman dito si Dennis. Tapos na ako sa kanya, nakapag-move on na ako. Tsaka masaya na siya sa buhay niya, kaya huwag mo na siyang dinadamay dito. Kung ganon, bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Remy, wala naman kasi akong problema. Bakit mo ba pinipilit na may problema ako? Tumingin ka nga sa salamin. Ang laki-laki ng problema mo ngayon. Mental issue na yan. Nasa utak mo na yung problema. So sinasabi mo na babaliw na ako? Gusto ko lang naman pumayat. Gusto ko lang magkaroon ng magandang katawan. Anong mali doon? Payat ka na, Johanna! Sobrang payat mo na at sa totoo lang hindi na magandang tignan yung katawan mo. Tinatanong mo sa akin kung anong mali. Ang mali ay yung ginugutom mo yung sarili mo. May tawag dyan eh.
Alam mo kung ano? Ano? Eating disorder. May eating problem ka na. Mabuti pa magpatingin ka na sa doktor para maayos natin yung problema mo. Wala akong problema. Wala akong sakit. Please! Concerned lang ako sa'yo. Gusto mo samahan kita magpakonsulta sa isang psychologist? May alam mo kung doktor na pwedeng tumingin sa'yo. Tigilan mo nga ako, Remy. Walang problema sa akin. Okay, sige. Walang problema sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin, pero kahit isang beses lang, pagbigyan mo ko. Magkaibigan tayo kaya kahit ngayon lang, maniwala ka sa akin. Kapag pumayag yung doktor sa ginagawa mo, hindi na kita pakikialaman. Please, maawa ka naman sa sarili mo. Okay, sige. Sige na, para matigil ka na dyan. Salamat. Naawa na rin ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw na talagang pumasok ng pagkain sa katawan ko. Isip ang kalaban ko noon at napakahirap kalabanin nito. Dahil kahit na anong pilit mo ay katawan mo mismo ang sumusuko. Tuwing sinusubukan kong kumain ng marami ay sumasakit ang tiyan ko. Kaya napipilitan din akong ilabas ito. Kaya naman ang ginawa ko ay nagpasama ko kay Remy at nagpakonsulta kami sa espesyalista. Napag-alaman naming mayroon nga pala akong eating disorder. Sumailalim ako sa psychotherapy at pag-inom ng antidepressant. Kasabay nito ay binantayan din ako ng isang nutritionist para masiguradong nakakakain ako ng tamang sustansya na kailangan ng katawan ko. Unti-unti ay nabawi ko rin ang timbang ko. Mahabang panahon ang pinagdaanan ko para makabalik sa normal ang pagkain ko. Sa ngayon ay normal na po ang pangangatawan ko, hindi ganong mataba katulad ng dati at hindi rin naman ganong payat. Sakto na lamang ang hubog ng katawan ko. Payat na may kaunting body fats. Hindi nagtagal ay natutunan ko ring mahalin ulit ang katawan ko. Hindi na ako natatakot na magkaroon ng bilbil. Sa katunayan ay proud pa ako sa bilbil na meron ako ngayon. Wala na akong pake kung hindi man ito magustuhan ng mga kalalakihan. Dahil hindi ko kailangan ng lalaking ang hanap lang ay magandang katawan. Ang kailangan ko ay isang boyfriend na tanggap ako kahit na hindi ako perpekto sa katawan ko. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako naghahanap ng tamang pag-ibig at umaasa ako na darating din ang lalaking pipiliin ako, hindi dahil sa panlabas kong anyo kundi dahil sa nilalaman ng aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut, at maraming salamat at pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Johanna. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa pisikal na anyo ng isang tao. Ito ay dapat manggaling sa kung papaano napapasaya ng taong mahal mo ang iyong puso. Mga kabarangay, kasabay ng pagpapaganda natin sa ating katawan, naway wag din nating kalimutang linisin ang nilalaman ng ating puso't isipan. Dahil ang pagkakaroon ng healthy na buhay ay hindi lang natin nakikita sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at espiritual na katangian. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakatuwa ang pakiramdam kapag meron kang inspirasyon sa buhay. Mas nagiging masigla ka sa pagtatrabaho o pag-aaral. Para bang bumibilis ang oras kapag kasama mo ang iyong hinahangaan, kahit na hindi niya ito alam. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng palihim? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakatutok ngayon sa Barangay LS. Para pakinggan ang tampok na kwento ngayon sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jam. 35 years old na sa ngayon at ito ang kwento ko na nangyari nung ako ay 30 pa lamang. 5 taon na nakakalipas mula noon, sa dating trabaho ko sa isang ahensya ng gobyerno ay nakilala ko si Rico. Sa pagbabalik alaala ko noon ay may kakaiba akong pakiramdam. Sa unang pagkakataon pa lamang na makita ko siya ay naramdaman ko kaagad ang love at first sight. First time kong ma-love at first sight, kaya hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman noong panahong yon. Alam ko na lalaki ako at feeling ko noon ay hindi normal para sa isang lalaki na magkaroon ng pagkagusto sa kapwa lalaki, o pwedeng sinasabi ko lang yon sa sarili ko para patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Nangyari ang unang pagkikita namin ni Rico nang dumalaw ako sa dati kong pinagtatrabahuhan na kung saan ay siya ay isang bagong empleyado. Si Dada na aking kaibigan na doon pa din nagtatrabaho, siya ang tanging nakakaalam ng aking pagkatao. Kaya nang dalawin ko siya ay ewan ko kung sinasadya niya, pero siya din na nagpakilala sa akin kay Rico. Hindi ko din alam kung napapraning lang ba ako o kung totoo ang nararamdaman ko na crush ko si Rico. Papa Dudut, unang beses pa lamang namin na mag-usap ay nagulat ako na alam niya ang mga social media accounts ko at nag-friend request at nag-follow siya sa mga ito. Parang ang haba ng buhok ko at munti kong matapakan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Magandang umaga po, Sir Jam. Oh, hi, good morning. Sana magandang araw mo. Likewise po, sir. Sana kayo rin. Kamusta ang unang linggo mo? Okay lang, sir. Medyo naninibago pa lang po. Bakit naman? Kasi iba po ang nature ng job. Diretsuhin mo nga ako. GRO ka ba dati dahil ibang nature ng job mo? GRO? Ano po yun, Sir Jam? Guest relation officer? Ah, okay. You mean nagtatrabaho sa bar? Nako, hindi po, no? Okay, fine. Sabi mo eh. So ano nga ang dati mong trabaho? Freelance model po ako, sir. Pero ngayon, side hustle ko na lang kasi may regular job na ako dito. Regular job?
Hoy, huwag ka mag-a-assume. Contractual ka pa lang. Oo nga pala. Biro lang. Pero balik tayo sa usapan natin. Kamusta ang unang linggo mo? Sir, paulit-ulit po ba tayo? Ha? Biro lang din po. Okay naman po, Sir Jam. Kinakapaka-pa ko pa ang trabaho. Sabi ko nga po kanina, medyo naninibago. Anong kinakapa mo? Pardon, sir? Ay, wala. So ano na nga ulit ang trabaho mo dati? Sir naman freelance model po. Ay, oo nga pala. Pero pagdating sa'yo, hindi ako nakakalimot. Ano yon, sir? Wala. Sige, hindi na ako magtatagal. Babalik na ako sa opisina at may tatapusin lang akong tao. Gusto mo isunod pa kita? Charot! Pakisabi na lang kay Dada umalis na ako. Hindi nyo na siya hihintayin? Hindi naman siyang ipinunta ko. Po? Wala. Ang sabi ko, ikaw, dapat galingan mo sa trabaho mo dito. Kasi kapag ako na ang section head mo, papahirapan talaga kita. Tiyos! Buti na lang pala, hindi kayo ang naging section head ko. Basta galingan mo para magtagal ka dito. Para madalaw kita palagi. Sir? Sabi ko, aalis na ako. Ingat, sir. Ay, sir, siya nga pala. Check mo notification mo. Nag-send po kasi ako ng friend request sa mga social media accounts mo at na-follow ko na rin. Ang dami mo na palang followers ha. Stalker ka ba? Buti na lang cute ka. Ano ka mo, sir? Paano mo naman nalaman ng mga social media accounts ko? Ano po yung cute? Anong cute? Ewan ko. Kung ano-ano nadidinig mo. Pero kung tinatanong mo ako kung cute ka sa tingin ko, medyo mataas standards ko eh. Grabe ka sa akin, Sir Jam. Hoy, joke lang. Baka magtampo ka na sa akin at di mo na ako pansinin ha? Medyo sobra po kasi yung nasabi nyo. Pakibawi na lang po sa pamamagitan ng pagsasabing cute ako. Alam mo, chinichika mo naman ako eh. Bumalik ka na nga dun sa desk mo. Ingat, sir. Okay, fine. Very good. Bye. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Rico Papadudot. Mas napadalas na rin ang pagbisita ko sa dating opisina ko, pero hindi ito dahil na-miss ko ang dati kong trabaho, kundi dahil pakiramdam ko ay nabubuo ang araw ko kapag nakakasama at nakakausap ko si Rico. Tuwing buwibisita ko sa opisina nila ay palagi akong nagpapabango, naghahanda ng mga joke at banat. Gusto ko po kasi na masaya si Rico kapag nandun ako, at minsan nga inaasar ko si Rico para mapansin niya ako. Hanggang isang araw ay in-invite niya ako na magkape sa baba ng kanilang opisina. Papadudot, aarte pa ba ako? Siyempre, agad akong pumayag. Saka isa pa ay libre naman niya. E di bongga po, hindi ba? Pero noong nasa coffee shop na kami, nagulat ako dahil ako pala ang magbabayad ng in-order namin. Hindi ko na nakuhang mag-react kasi mukhang may problema si Rico. At dahil concerned ako sa kanya, ay ako na nga ang nanlibre at pinakinggan ko siya, Papadudot. Rico, anong nakain mo't inimbitahan mo ko na magkape? Ikaw? Excuse me? Teka, libre ba to? Hindi. Hindi pa kami sumasahod. Di ba nga, COS ako? Sa susunod na buwan pa ako sa sahod. Kanya-kanya pala to? Papalibre po muna sana ako Kasi nga po… Sa susunod na buwan pa ang sahod mo. Ang tagal ah. Sige, kausapin ko si Dada para itanong niya sa HR and i-follow up niya ang salary mo. Talaga, sir? Hulog ka talaga ng langit sa akin? No problem. Pero in fairness sa order mo ah. Oo, sir. Isang hot matcha at isang pasta lang. Wow ha, matcha at pasta lang. Hiyang-hiya naman ako sa'yo at mukhang gutom na gutom ah. Hindi pa kasi ako kumakain simula kanina. IF ako Intermittent fasting mo mukha mo. Sabihin mo ka mo wala kang pera. Wala nga po, di ba? Sandali, kung ako manlilibre, bakit hindi ako siningil nung umorder tayo dun? Kilala ako dito, sir. Kaya pwedeng maya-maya nyo na bayaran. Ay iba ka. O siya, eat well po ha. Kain ka na rin, Sir Jam. Don't mind me. Nakikita lang kitang kumakain, busog na ako. Ay sus, ito, tikman mo. Sarap. Ganon? Isusubo tapos babawiin?
Well, hindi pa naman bayad yan kaya bayaran mo na lang. Joke lang. Wala nga akong pera eh. Ang lakas makaaya ha? Tapos walang pera? Itong si Sir Jam, ang daming kuda. So ito na nga, may sasabihin ako sa'yo. Manliligaw ka? Joke lang. Wait, reserve mo yan. At padating na ang order ko. Here's your order, sir. Enjoy po. Wow, mukhang masarap. O siya, anong sasabihin mo? Sir Jam, may problema kasi ako eh. Financial. Alam mo naman na hindi pa ako sumasahod. Sinabi mo na kanina yan. Magbabaka sakali sana ako na dun tumira sa'yo ng pansamantala. Medyo nabibigatan na kasi ako sa upa ko sa apartment. Nasa 5,500 pesos din ang bayad. Labas pa dun ang tubig at ilaw. Kung okay lang naman sa'yo. Straight to the point ha? Akala ko naman kung ano na. Pag-iisipan ko muna ha. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama. Sige Sir Jam, nagbabaka sakali lang naman kung papayag ka. Kahit ako na magluluto para sa'yo. Magaling pa naman ako magluto. Oh, interesting. Kailan mo ba balak lumipat? Ibig sabihin pumapayag ka? Hoy, wag assuming. Tinatanong ko lang kung kailan. Sir naman eh, mukhang pinapaasa mo ako. Sige na nga, mukhang mabait ka naman. Maraming salamat Sir Jam. Tatanawin kong utang na loob to. Sandali, hindi ako makahinga. Ay, sorry. Ano ka ba? Gusto ko nga wag makahinga eh. Tsos! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Rico. Dinadaan ko lang sa biro pero half men po ang mga yon. Sa totoo lang ay medyo makapal ang mukha ni Rico pero sa kabilang banda ay maganda naman sa tao ang diretsahang magsalita. Hindi ko din alam kung bakit ang bilis kong pumayag sa pakiusap niya. Yun ang unang beses sa buhay ko na magkakaroon ng roommate at hindi ako sanay na may kasama. Lalo pat ang makakasama ko ay ang lalaking hinahangaan ko. Papa Dudut, totoo po humahanga lamang ako sa kanya kasi crush ko siya. Paghanga lang yon, hindi po ba? Buti na lamang at meron akong extra na higaan na magagamit ni Rico. Kaya hindi niya kailangang tumabi sa akin. Lalo na't studio type lang ang aking apartment. Pero pwede naman sana siyang tumabi kung sakali. Sino naman po ba ako para hindi pumayag na mag-share kami ng higaan? Higaan lang naman yon. Ipagdadamot ko pa ba, Papa Dudut? Pero biro lang. Masaya lamang kasi ako ng araw na yon. Alam mo Papa Dudut, kapag kasama ko si Rico, noong mga panahong yun ay parang ang liwa-liwanag lagi ng paligid. Ang boses niya ay parang anghel sa pandinig ko. Ewan nga po kung bakit parang nakakalimutan ko ang prinsipyo ko pagdating sa lalaki. Ewan po kung bakit parang may kapangyarihan ang boses ni Rico at napapayag niya ako sa mga hiling niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko, Papa Dudut, dahil kasama ko na sa iisang bubong ang dating iniinis ko lang at kinukulit ko sa opisina nila. Mas lalo ko na pressure dahil baka maubusan ako ng mga biro at pangasar kay Rico. At eto pa, natutunan ko na ring magluto kaya minsan ako ang nagluluto ng brunch naming dalawa. Pero nahuli niya ako minsan na nanonood ng mga tutorial sa laptop ko kaya booking ako na feeling chef lang pala. Pero si Rico ay legit na marunong at magaling magluto, Papa Dudut. Minsan ay gumagawa pa siya ng pizza tuwing merienda at ako naman ang nagluluto para sa hapunan. Medyo feeling prinsesa ako sa mga ganung bagay at feeling lang naman. At sinasarili ko lamang. Never po akong nagpabebe. Masaya ang mga araw namin pero kalaunan ay napansin ko na madalas na lumalabas si Rico kapag gabi na. Marami akong natuklasan na may iba't ibang babaeng minimit si Rico at dinadala niya ang mga ito sa isang lugar. Hindi ko napigilang sundan sila at pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kinabahan ako noon kasi baka mahuli ako ni Rico na sinusundan ko sila. Pero napagtanto ko na bahagi ng buhay niya yon, kaya tinigilan ko na ang pagsunod.
Patuloy pa rin ang paglabas ni Rico sa gabi at akala niya ay hindi ko napapansin dahil nagpapanggap akong tulog. Isang beses nasumpungan kong sundan muli si Rico at laking gulat ko nang makita kong iba na naman ang kanyang kasama. Umupo sila sa isang waiting shed habang hinihintay ang pampasaherong tricycle at nag-usap. Sa ilang beses kong pagsunod kay Rico, yun lang ang babaeng nagtatrabaho sa drugstore na kakaiba kong tratuhin ni Rico. Iba kesa sa mga nauna kong sinundan, Papa Dudut. Kamusta naman ang araw mo sa trabaho? At mukhang pagod ka. Oo, no? Ikaw ba naman nakatayo buong araw? Tumayo? Bawal kasing umupo eh. Lalo pat nasa counter at kakapromote ko lang as PA. PA? You mean pharmacist assistant? Dapat pala tayong mag-celebrate. Gusto mo kumain muna tayo? Sagot ko. Wag na, Rico. Itago mo na lang yung pera mo. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Pero next time na ha? Sa sahod ko na lang, promise. Sige, ikaw bahala. Once again, congratulations. I'm so proud of you, mahal. Nga pala, kamusta na yung proposal ko sa'yo? Proposal? Wala ka naman sinasabing business proposal eh. Hindi, iba yun. Yung about sa kasal. Seryoso ako sa sinabi ko. Kapag makaipon na ako, itutuloy ko na ang kasal natin. Kasal ka dyan. Hindi ka pa nga nag-propose? Ganun ba? Gusto mo ngayon na? Oo, andyan ka na naman. Basta, bubuo tayo ng masayang pamilya. Magpapatayo tayo ng bahay na sakto lang sa atin. Tapos 10 anak. Bubuo ka ba ng isang basketball team? Bakit hindi pa isang dosena? Okay lang? Loko? 4 lang siguro. O sige, mahal. Ikaw ang bahala. Basta may junior ako Ang dami mo ring ime, no? Sana magkatotoo ang mga sinasabi mo. Oo naman. Lahat ng sinasabi ko tinutupad ko. Mukhang wala ka atang tiwala sa akin, mahal eh. Hindi naman sa ganun, Rico. Ayoko lang kasi na umaasa sa wala. Alam mo naman ng mga pinagdaanan ko sa ex ko, di ba? Basta, mahal. Ito lang ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At lahat ng sinasabi ko sa'yo, magkakatotoo. Basta, magtiwala ka lang ha. Kapag ikaw hindi mo yan tinupad at niloko mo ko, makakatikim ka talaga sa akin. Makakatikim? Mukhang gusto ko yan Alam mo, Rico, puro kakalokohan. Hindi ko na alam kung baka pinagtitripan mo lang ako eh. Totoo nga. Kapag makaipon na ako, tutuparin ko lahat ng yun. Promise. Kung makakaipon ka na, edi matagal pa yun. Konti na lang at mabubuo ko na ang iniipon ko para sa kasal natin. Huwag ka lang mainip, mahal Yes, mahal. Magtitiwala ako sa'yo. Oh, ayun na pala ang iniintay natin. Si Manong. Ano, Glenn, tara? Okay, tara. Para makapagpahinga na rin tayo, mahal. Mahal? Di kaya jowa niya to? First time kong may narinig na tinawag niya tong mahal Sa ilang beses ko ng pagsunod kay Rico, wala naman siyang call sign o terms of endearment sa mga babae niya. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ako nakikinig sa likod ng waiting shed. Pero dinig na dinig ko na niyaya ni Rico na magpakasal ang babaeng yon. Isa pa ay ang dami niyang pinangako sa kanya. Oo nga at crush ko si Rico pero hindi naman ako nag-iilusyon na ako ang mamahalin niya. Isa pa ay unti-unting parang kapatid na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya ng mga panahong yon. Kaya hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ba ay selos o inis o pagdududa. Siguro nung una ay selos na napalitan ng awa dahil sa kahihinatnan ng kanyang mga gawain. Kahit na seryoso na siya sa ibang babae ay patuloy pa rin siyang nagloloko at ang mga ginagawa niya ay panloloko sa mga babae na mga dinadala niya sa motel. Oo, Papa Dudut, may mga pagkakataon na nakita ko si Rico na dinala sa motel yung mga babaeng kinita niya. Napag-alaman ko pa na minsang uma-absent ito sa trabaho para lamang siguro'y gumawa ng mga kalokohan. Hindi ko na sila sinundan pa pero nakakasigurado ako
na ihahatid ni Rico diretso pa uwi ang babaeng yon kasi napansin ko na yung babaeng yon lang ang hindi dinala ni Rico sa motel. Pero minsang hindi ko sinasadyang umuwi ng maaga. Pagpasok ko sa apartment ay naabutan ko sina Rico at Glendy na hubot-hubad. Nagkagulatan pa kaming tatlo. Natulala at nanigas ako sa kinakatayuan ko at sila naman ay agad na nagbihes, Papa Dudut. Ano ba naman yan, Rico? Dito talaga sa bahay ko? Rico, ano nangyayari? Sino siya? Hindi ba nasabi sa'yo, te? Bakit ganyan ka magsalita? Bading ka? Hoy, wag mo ako mabading-bading ah. Ang kapal mo naman na sumama ka dito. Hindi na kayo nahiya. Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? Ay, iba ka din talaga, te. Totoo naman eh. Papasok ka ng ganun-ganun lang. Hindi ka tinuruang kumatok? Wow talaga. Ikaw pang matapang? Kabastusan ang ginawa mo. Pwede kang kasuhan. Sa katunayan, ako ang dapat magkaso. Pwede ko kayong kasuhan eh. Kakasuhan ko kayo ng trespassing dahil wala kayong consent na pumasok sa bahay ko. Rico, naguguluhan ako. Sino ba siya? Anong sinasabi niya? Wala. Si Jam yan, ka-roommate ko lang. Nakikitira lang siya sa akin. Jam, mamaya na tayo mag-usap. Roommate? Nakikitira? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pwede ba, tigilan mo yung pagsiselos mo? Wala naman tayong relasyon ah. Ano? Huwag mo ko binabastos ha? Eh kung sabihin ko kaya sa kasama mo na playboy ka at gabi-gabi lumalabas ka para i-meet up ang mga babae mo. At ito pa, sinasama mo sa motel. Ha? Jam, huwag kang gumawa ng storya. Mas talo mo lang pinapalaki ang problema. At ako pa ngayon ang nagpapalaki ng problema? Sino ba dito ang trespassing at nanggulo sa dating tahimik na buhay ko? Di ba ikaw? Nakiusap ka na makikitira ka sa akin para makaipon ka. At ngayon ito pang igaganti mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo, Rico. Rico, totoo ba ang sinasabi niya? Tama ka na nga, Jam. Kanina ka pa eh. Gumagawa ka na ng storya. Alam ng Panginoon kung sino nagsasabi sa atin ng totoo, Rico. Oo, at ako ang nagsasabi ng totoo. Gumagawa ka lang naman ng storya eh. Wow ha? Ako pa ngayon ang gumagawa ng istorya. Mahiya ka naman, Rico, sa mga pinagsasabi mo. Please, Jam, tumahimik ka na. Alam ko naman bakit ka nagagalit eh. Dahil may gusto ka sa akin, bakla ka. Alam mo, matagal ko nang alam yan, Jam. Pinapakisamahan na lang kita dahil nakikitira ako sa'yo. Oo, totoo nagkagusto ko sa'yo dati. At unti-unting nawala yon nung tumira ka na dito sa akin. Napalitan nyo ng malasakit at tinuring na lamang kita bilang kapatid. Naawa lang ako sa'yo nun, Rico. Kaya kita pinahintulutan tumira sa akin. At ito pang igaganti mo sa akin, ha? Aalis na ako at huwag niyo na akong idamay sa problema niyo. Glenn, makinig ka naman sa akin oh. Let me explain. Ang gusto ko, explain mo yung sinasabi niya. May mga babae ka ba? Huwag kang makinig sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo, Rico. Sinungaling ka. Hindi ko inaasahan na magagawa mo to sa akin. Akala ko pa naman nagsasabi ka ng totoo. Baka nga ibang Rico pa tong kausap ko eh. Umamin ka. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Umamin ka! Oo, Glenn, pero… Wala nang pero-pero! Diyan ka na! Manloloko ka! Akala ko ako lang! Diyan ka na! Glendy! O ano? Ba't ka tumahimik? Masaya ka na, ha? Tingnan mo ang nangyari. Iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kung hindi ka lang naging epal, di sana hindi mangyayari to. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na mauuwi kami sa pag-aaway ni Rico. Maayos naman ang pakikisama ko sa kanya kaya isang palaisipan sa akin kung bakit niya nagawa yon. Normal lang naman sa babae at lalaki ang ginawa nila. Pero yung sa bahay ko, ginawa yon tapos sa'yo ko pa yung mali ay ibang usapan naman po yun. Umalis si Rico pero bago siya umalis ay sinumbatan pa niya ako. Ako pa talagang nasumbatan. Pero hindi ko na lamang pinatulan kasi sa totoo lang ay nakakabobo. Yung parang bola na ipapasa niya sa akin yung sisi. Nang makaalis si Rico ay napahiga na lamang ako sa kama. Ang daming iniisip at isa doon ay ang landlady ko. Siguradong nadinig niya ang iskandalo. Iba pa ang hiya ko naman sa mga kapitbahay ko. Marahil yun na nga ang katapusan ng aming pagkakaibigan at bilang roommates ni Rico.
2 buwan nang lumipas ay hindi ko na nakita si Ricong muli at nakausap ko ang kaibigan kong si Dada na boss ni Rico sa trabaho. Wala na pala si Rico sa pinagtatrabahuhan nito dahil sa madalas na pag-absent niya ay tinanggal siya sa trabaho. Naawa ako sa kalagayan ni Rico ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko na alam kung paano siya mahahanap. Isang araw ay may kumatok sa pintuan ng apartment ko at Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwan ay may kumatok sa pinto ng aking apartment. At nang binuksan ko ito ay nakita ko si Glendy, ang babaeng kasama ni Rico ng gabing masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko sana siya gustong pagbuksan ng mga oras na yon dahil galit pa rin ako sa kanya. Pero hindi ko natiis kaya hinarap ko pa rin siya at pagbukas ng pinto ay agad ko siyang nasigawan. Tumahimik na lamang siya at hindi niya ako sinigawan pabalik. Maya-maya ay may isang kapitbahay na dumaan sa tapat ng pinto ko at nakilala si Glendy bilang ang babaeng nag-iskandalo dati. Pinagsabihan siya ng aking kapitbahay ng medyo mga masasakit na mga salitang binitawan nito kay Glendy. Halos maiyak siya sa sinabi ng aking kapitbahay na kesyo malandi siya at sa bahay pa ng iba gumagawa ng himala. At dahil doon ay naawa naman ako kaya napilitan akong papasukin si Glendy para tantanan ng kapitbahay ko. Pero hindi lang doon ang awa na naramdaman ko nang pumasok siya sa loob ng tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung ano pero naaawa ko sa kanya ng husto. Walang sarcasm yon, Papa Dudut, kasi parang hindi maganda ang dala niyang balita ng mga oras na yon. Bakit ba pumunta ka pa dito? Kung hinahanap mo si Rico, hindi na siya dito nakatira. Nako, kung ano man yung problema niyo ni Rico, labas na ako dyan, Glenn. Hindi ako naparito para maghatid ng gulo. Sa katunayan, hinahanap ko talaga si Rico. Nasaan na kaya siya? Saan siya lumipat? Hindi ko alam. Wala na kaming komunikasyon matapos yung araw na nag-iskandalo tayong tatlo. Humihingi ako ng tawad sa nangyari noon. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo noon, ha? Ano pa nga ba? Ang tagal na din naman nun eh. Eh di kalimutan na lang natin. Salamat. Jam? Hindi kasi tayo na ipakilala ng maayos. Oo, Jam nga. At ikaw si Glendy o Glenn. O tawagan nyo lang ni Rico ang Glenn. Glenn talaga ang nickname ko sa lahat, hindi lang kay Rico. Pasensya ka na pala kung magulo ngayon dito sa apartment ko. Wala kasi ako sa tamang katinoan ngayon para maglinis. Sa dami rin ng mga problemang iniisip. Okay lang, Jam. Hindi naman ako magtatagal. Pero itatanong ko lang uli kung may ideya ka kung saan na kaya si Rico ngayon. Ewan ko. 2 buwan na rin nung huli ko siyang nakita simula nung nag-away tayo. Actually, kinokontak ko rin siya eh. Pero hindi sumasagot. Nalaman ko nga na nasisante siya sa pinagkatrabahuhan niya. Ikaw ba? Hindi mo na rin ba siya nakontak? Hindi na eh. Actually, ako yung nagtago noon. Pero nung mapagpasyahan ko siyang kontakin, wala na. Hindi niya na sinasagot ang telepono niya. Ganon din siya sa akin. Natanggal pala siya sa trabaho. Paano kaya siya nabubuhay? Sa palagay ko, nagpalit siya ng SIM card. Baka nga. Di bale. Susubukan kong kontakin. Magtatanong ako sa iba pa naming mga kaibigan. Sa totoo lang, Jam, naaawa rin ako sa kalagayan ni Rico. At nalaman ko pa na nasisante siya sa pinagtatrabahuhan niya. Baka kaya siguro siya nagpabaya sa trabaho dahil sa mga nangyari. Oo. Siguro hindi niya rin kinaya ang mga nangyari. Siya nga pala. Ano ba sana pakay mo sa kanya? Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Hindi. Pumarito ako dahil gusto ko lang magpaalam. Magpaalam? If you don't mind, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapaalam lang sana ako sa kanya na aalis na ako at pupunta muna sa ibang bansa. Jam, huwag ka magugulat. Buntis ako at si Rico ang ama. Totoo bang narinig ko, Glenn? Nabuntis ka? At si Rico ang ama ng batang yan?
Oo, Jam. At kay Rico ko lang binigay ang pagkababae ko. Kaya nakakasiguro akong anak namin to ni Rico. Kung ganun, dapat lang pala nakontakin natin si Rico. Teka, subukan ko kontakin para mapanagutan niya ang batang yan. Wag na, Jam. Actually, hindi dahil dyan ang pinunta ko dito eh. Hindi para panagutan ni Rico ang bata. Kundi para ipaalam lang na pinagbubuntis ko ang anak namin ni Rico. At aalis na ako papuntang ibang bansa. Jam, pumarito din ako dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga nasabi at inasal ko noong mga panahong nag-away tayo. Ako din. Gusto kong humingi ng tawad at nahusgahan ko ang pagkatao mo. Tao lang tayo, nagkakamali. Sorry talaga, Glenn. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat, Jam. At napatawad mo na rin ako. Oo naman. At saka wala ka naman talaga dapat ihingi ng tawad eh. Sa katunayan pa nga, dapat ako talaga masihingi ng patawad dahil sa mga masasakit na nasabi ko sa'yo. Naku, wala yun. Mabuti pa. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Mabuti pa nga. At sana nga, magsilbing leksyon din ang mga nangyari para kay Rico. Sinabi mo pa. Maraming salamat talaga, Jam. Yeah, sure. So, let's be friends na? Mag-iingat ka, Glenn. Salamat, Jam. At kayo rin. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Nang malaman kong buntis si Glenn at si Rico ang ama, hindi ko lubos maisip na aabot sa ganung punto ang mga pangyayari. Kaya agad kong kinontak si Rico upang ipaalam sa kanya na nagkita kami ni Glenn at nag-usap tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi talaga ako mapakali sa aking mga nalaman, pero paano ko sasabihin kay Rico kung ayaw niyang magpakita o magparamdam man lamang. Makalipas nga ang 1 taon ay naalala ko ang lumang numero ni Rico, yung dating niyang ginagamit. Walang mawawala kung susubukan kong magbaka sakali. Tinawagan ko ang numero, nag-ring at sinagot ni Rico. Yun pala ang numero na pinarehistro niya bilang kanyang permanenteng gagamitin. Kahit na alam namin ang boses ng isa't isa ay nagulat pa rin kaming dalawa at nagkatanungan kung kami nga ang magkausap ng mga oras na yon. Naghingian kami ng kapatawaran at nagkapatawaran. Nagkumustahan, nagtawanan, nag-catch up kami, Papa Dudut. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ba kaming mag-usap ng harapan. Agad naman siyang pumayag si Rico kaya nag-set kami ng araw at napagkasunduang sa isang pizza house magkita, Papa Dudut. Jam, kamusta ka? Okay lang naman. Pwede ka bang mayakap? Walang mali siya ha. Ikaw talaga. Halika nga dito. Kumusta ka naman? Mukhang blooming pa rin Sana naman okay ka talaga, Rico. Teka, dito ka na pala nagtatrabaho sa pizza house? Oo, at hindi lang nagtatrabaho, Jam. Kundi ako ang may-ari ng pizza house na to. Pwede nga. Yan ka na naman Pinaprank mo naman ata ako Baka may camera dito Oo nga. Nakaipon ako ng malaki nung nakikitira ako sa apartment mo. Talaga ba? Nice. Nakakatuwa naman tong achievement mo. Salamat. Ikaw naman, mukhang yayamanin ka na rin Nasa government ka pa rin ba? Nako, di naman. Ganyan na talaga ako. Woke up like this. Charot. Oo, nasa government pa rin ako. Napromote ako ulit, Rico. Dahil nagustuhan ng boss ko ang pagiging masipag ko sa trabaho. Hindi na ako magtataka kung magiging boss ka na rin dahil masipag ka At in fairness, bagay din sa'yo maging boss. Aminin. Sinabi mo pa. Joke. Siya nga pala, Rico. May gustong kumausap sa'yo. Sino? Saglit, tatawagin ko muna. Glenn? Rico, kumusta? Glendy? Oo nga, siya nga yan. Hindi ka makapaniwala? Nabigla lang ako. Okay naman ako. Sinong baby na to? Uy, natutulog. Ang cute naman.
Kargahin mo siya. Ha? Oh, dahan-dahan. Hindi ako sanay ha. Sino ba tong cute na baby na to? Si Baby Rica. Anak natin. Paano nangyari yun? Di ba nung umalis ka, hindi ka naman buntis? Jam, may alam ka ba dito? Kamakailan ko lang din nalaman. At pinakita ni Glendy sa akin ang resulta ng DNA test. Napatunayan na anak mo si Rica. Paano? Paano niyo ako napa-DNA? Nakakahiyaman, aaminin ko na. Yung brush na ginagamit mo dati na may mga buhok mo, tinago ko. Kaya yun yung binigay ko kay Glendy. At huwag kang mag-alala, hindi kita inoobliga kay Baby Rica. Narito ko para ipaalam sa'yo na ikaw ang ama. Kahit papano, ama ka pa rin ni Rica. Ayoko rin na walang kilalang ama si Rica, kaya minabuti ko na lang na ipaalam sa'yo to para na rin sa kapakanan ng bata. Di ako makapaniwala na magbubunga ang ating pagmamahalan dati, Glenn. Alam mo, Rico, si Baby Rica ang nagsilbing lakas ko nung nasa ibang bansa ako. Nangarap ako na maayos na buhay para sa kanya. Anak, tulog ka lang ha. Kakargain kita. Ako ang papa mo. Mana sa'yo yan eh, tulog mantika. Pati itsura ko namana niya. Sige na nga. Ilong, lips. Ewan ko yung mata kung sa akin namana. Nakapikit pa kasi siya eh. Ako ba walang ambag sa itsura ni Baby? Sana ang kabaitan mo. Ano ba? Maiiyak ako niyan eh. Huwag kang iiyak. Baka magising si Baby. Oo nga. Ay, tama na nga muna yung papuri sa akin. Mabuti pa, Rico, ibigay mo muna kay Glendy si Rica. Tapos lutuan mo kami ng bestseller mong pizza. Balita ko masarap raw ang pizza nyo rito. Ay oo. Ipapatikim ko sa inyo ang chicken pastil pizza. 30 minutes lang, luto yun. Isasalang ko lang, tapos kwentuhan tayo. Bittersweet ang moment na yon at puno ng kasiyahan para kay Rico. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon, Papa Dudut, dahil nagkapatawaran kami at wala nang galit sa aming mga puso. Isang masayang pangyayari ang pag-uwi ni Glendy mula sa Amerika. Hindi lamang para mabinyagan si Baby Rica, kundi pati na rin para maipakilala niya ito sa ama na si Rico. Kahit na nasa malayo si Glendy at ang kanilang anak na si Baby Rica, ay patuloy pa rin si Rico sa pag-update para sa bata. Natutuwa rin si Rico sa kalagayan ni Glendy sa Amerika at nalaman niya na meron na itong boyfriend at malapit ng ikasal. Kahit na ganoon ay ipinangako ni Glendy kay Rico na ang apelyido niya ang gagamitin ng kanilang anak na si Rica. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang bumalik sa dati ang masayang pagsasama namin ni Rico. Ngayon ay nakatira na ako sa bahay niya. Oo, Papa Dudut, may sarili ng bahay si Rico at sa kanya ako nakatira. And guess what? May sarili akong kwarto. At hindi na ako nag-aalala kung may dalang bisitang babae si Rico. Alam ni Rico na sapat na ang espasyo para sa aming dalawa. Salamat po ng very big, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Maraming salamat po. Lalo na sa Barangay Love Story sa patuloy na pagbibigay daan sa aming mga pakikipagsapalaran sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.